So guys, good morning, good morning. This is Sir MJL. And sa mga nagdaang vlog ko kasi, ang dami nag-comment sa akin, mga new followers din natin, na ano daw yung mga ginagamit ko pong vlog. Kasi normally, nakikita nyo last recent vlog ko, parang mag-isa lang ako nagto-travel. Paano ko nakukuha yung mga ganong shots? Paano ko nagagawang mag-vlog mag-isa? Kasi syempre, minsan pag may kasama tayo, mas madali mag-vlog kasi nagpapatulong tayo sa kanila, videohan yung sarili natin. But this time, katulad nung nag-Bicol tayo, dun marami nag-request sa akin mga vlogging equipments ko daw. So, gusto ko lang pakita rito sa inyo yung mga vlogging equipments ko. And first of all, gamit ko pala ngayon pang kuha is itong iPhone 17 Pro Max natin. So, ikakabit ko muna to. May binili kasi ako sa DJI mic para magamit natin yung mic ko, mic mini. Papakita ko sa inyo in a bit. So, para magamit natin siya, kailangan ko i-connect to sa phone ko, dito sa iPhone. And next naman is kailangan natin i-connect yung binili kong mic na DJI mic mini. Ito yung gamit nating mic. Para mapakinggan nyo rin kung gaano siya kalinaw. Ito nga pala yung receiver para sa DJI mic. May tatlong button dito na nakalagay. Yung O niya, ibig sabihin niyan is i-off mo yung noise cancellation. Nasa gitna naman is letter L, means low noise cancellation. At nasa pinakadulo ay high. So since hindi naman tayo nagmumotor, so i-off ko na yung noise cancellation para mas marinig nyo yung background. Pero hindi naman siya ganun kaingay kasi mild wind lang naman yung marinig niyo. Then ito yung mic natin. So para mapa-on tong DJI mic mini, pipindutin nyo lang yung lower button hanggang sa umilaw siya. Yan. Once na nag-green na siya, isasaksak lang natin sa cellphone to. Wala ka nang pipindutin dito. Automatic to na nagbubukas pag sinaksak mo sa phone mo. And wala tong battery, hindi to china-charge. So ikabit na natin to. So guys, nakikita nyo nga na hindi na siya nagbi-blink. So pag nagbi-blink siya, ibig sabihin hindi pa siya nakakonect sa phone natin. Pero since solid green na siya, ibig sabihin nakakonect na siya sa phone nyo. Ganun na siya kadali. Sinaksak ko lang siya tapos eto na siya. So ikakabit ko lang to sa aking dibdib para madali mag-vlog. So guys, unang-una, pakita ko sa inyo yung tripod na ginagamit ko. Siguro, itong tripod na to umaabot to hanggang dibdib ko. Ito yung ginagamit ko pang vlog kasi for pang mga magnet na phone. Kunyari naka Samsung S23 kayo, S24, S25. Ito na yung pang video nyo. Madalas ito yung ginagamit ko pag pinang-shoot ko yung iPhone natin. So may magnetize ito. And pwede siyang, may remote button siya para kung gusto nyo i-click yung button for picture, kung ayaw nyo mag-timer, at i-connect nyo lang yung Bluetooth nyo sa phone nyo dito. Then pipindutin nyo na lang siya and gagana na siya. Ganun na kasimple. So ito yung tripod na ginagamit ko. May kita nyo minsan, kunyari nakatambay ako sa may arco ng Camarines Norte, like yung last time, and nagsushoot ako, nagsasalita ako para ako reporter. Ito yung ginagamit kong tripod. So naka-landscape to, pwedeng naka-portrait, so sobrang convenient. Ito isa to sa mga pinaka-nagustuhan ko. Meron akong Telesin, pero ito na yung ginagamit ko kasi yung Telesin ko parang pang Android na hindi siya demagnet. Kasi I was using S23 Ultra before. To be honest, hindi naman ako sana magpapalit ng cellphone kung hindi nagloko yung Samsung natin. And ngayon, ang gamit natin is iPhone 17 Pro Max. Nag 1TB na rin ako kasi sa phone ako nag-edit. Sa mga hindi po sa mga curious po, saan ako nag-edit? Sa CapCut Pro. May mga bill naman kayo na promo minsan nila sa mismong CapCut. Pero kung wala, I recommend pumunta kayo sa Facebook page. May mga nagbebenta na parang account na mura lang, parang 50 pesos 1 month or 100 pesos 1 month. So, maganda na yung mga features na makukuha ninyo. The reason na gusto ko sa phone nag-edit kasi very convenient. For example, pupunta ako, kunyari, magpaparehistro ako ng LTO, magpaparehistro ako ng motor, and kailangan ko maghintay ng matagal sa pila. Kung may cellphone ako at may time ako para mag-edit, di sobrang convenient, nasa phone ko na lahat. So karamihan kaya kailangan ko talaga ng memory ng phone na sobrang laki. Before I was using S23 Ultra, pakita ko nga. So ito yung gamit ko kasi nagloko na to pero napaayos ko na siya. And tawag ito 256 GB lang to. So kulang sa akin siya. Lagi ako nagbubura ng videos, lagi ako nagbubura ng pictures. As of now, nasa 560 GB ata yung laman ngayon ng iPhone ko. So medyo puno na siya. And wait lang, pakita ko nga. The Magnet BS23 Ultra. Hindi ko pa nagamit sa Ultra to. Okay. So, ayan, magnetize siya. So, napagana ko rin yung tripod natin for S23. Ayan siya, pag pa-landscape ako nagbibideo. Tapos, pa-portrait. Ganito naman pag pa-landscape. So, sobrang convenient nitong tripod na to. Pwede siyang maikse, pwede siyang mahaba. Tapos, ayun nga, kailangan ko ng malaking space, kailangan ko ng malaking memory kasi pag nag-vlog tayo, gamit naman yung DJI Osmo Action 4. Ito yung main cam natin pag nasa motor tayo. Pag nag-shoot ako nito, laging nasa 4K, tapos 60 FPS. Before, I was using 1080 to 60 FPS. So,
Di ko rin alam bakit ganun sinut ko. Dapat pala dati pang nag 4K. Kasi yung memory card natin, laman nitong memory card natin is 520 ba? Or 512 GB. Meron din ako isa pang memory card na 256 GB. Ayun yung nakakabit sa Insta360 X5 ko. Napapakita ko sa inyo mamaya. So, kasi pag nag-transfer din ako ng memory dito, tinatransfer ko sa phone ko. So, sobrang dali lang. Parang alam mo yun. Kaya kailangan mo talaga ng malaking memory card. Kung wala ka namang malaking memory card na phone, karamihan ng nagva-vlog na kilala ko, nag-e-edit sila through laptop. Pero para sa akin kasi, mas madali talaga sa phone eh. Alam niyo, pag may mga patay na oras, makapag-edit ka anytime. Diba? And sana yan lang. I remember si Unico. If kilala niyo si Unico, motovlogger siya, nasa 200,000 subscribers din siya. Sabi niya sa akin before, sa phone lang din talaga siya nag-e-edit. Kahit naka 100,000 followers na siya, hanggang doon sa phone pa rin siya nag-e-edit. So, ayun, kaya ako sinashare ko rin sa inyo to. Kasi malaking bagay yung editing. Kasi maraming tinatamad sa pag-e-edit ng video. Maraming gusto gumawa ng video, pero maraming tinatamad. Kaya ako, I recommend sa phone na lang kayo mag-edit. So next naman, ito nga, gamit ko yung DJI Osmo Action 4. And pag nagbablog ako, nasa motor ko siya, dito siya nakakabit. Yan. So may magnet to sa ilalim. Sa kabilang side ko pinapatong yung mic natin. So nasa loob siya. And then, naka-quick release na to. Pag bumili kayo ng DJI Osmo Action 4, lalagay ko yung link niya. Sa Shopee ko lang din binili. May quick release na siyang kasama. And then yung chin mount na gamit ko is yung GRX. Lalagay ko rin yung link nito. Wala kasi, ang gusto ko talaga hang chin mount. Kaso wala sila for Shark Isqual i3. So, kaya napa-GRX ako. Tapos, next naman natin guys, pakita ko lang. And ito naman yung ginagamit ko, Telesin na chin mount. Ito yung removable. Pero hindi ko siya ginagamit kasi for backup ko lang to. Kung masira man yung nakakabit na 3M tape lang kasi yun eh, na chin mount eh. So, ito yung pamalit ko for emergency. Isipin nyo, nagbikol tayo, natanggal yung bigla. Paano na ako makapag-vlog sa motor? Kaya kailangan lagi kayo may backup. Next naman guys, punta tayo sa ating Insta360 X5. Ito yung madalas na ginagamit ko for third person shot. Ginagamit ko rin to sa likod ng top box ko. Kung nakikita nyo minsan may kakaibang POV, tapos kinakabit ko rin siya sa may gilid ng crash guard ko. So para iba-iba yung nakikita yung view. Malaking bagay itong Insta360. Actually, before gusto ko nga ito na yung main camera ko. Kung ilalagay ko na siya sa baba ko. Kaso sobrang komplikado, mas mabigat. Tapos sobrang parang naka-warp na yung video. Kaya kailangan ko pa bumili ng isang camera talaga. Then, para sa akin, gusto ko yung Insta360 X5 kasi may pure video na kahit gabi, sobrang linaw. And then, ito nga yung charger nung mic na gamit natin. Pag bumili kayo ng DJI mic mini na charger, kasama na to. Ilalagay ko rin yung link nila. Nasa 1314 siya, minsan 18. Pag sa DJI kayo mismo bumili, ilalagay ko yung link nila kung available kasi madalas mabilis magkaubusan. Grab nyo kaagad. And maski itong yung mic mini receiver. Dalawa yung receiver na makikita nyo sa Shopee. Yung isa yung mas malaki, ito yung mas maliit. Ito yung bago nila. I recommend itong bago nila. Sobrang convenient, sobrang dali gamitin. Hindi siya mabigat. So, ito yung bilhin nyo. Huwag yung luma. And then, meron ako dalawang battery na ginagamit sa DJI Osmo Action 4. Actually, bali tatlo na yung battery. Ito yung dalawang aftermarket. So, lalagay ko yung link dito. Matagal din to. More than 1 hour ko siya kaya ata i-record. Then, meron din yung, bali tatlo na yung battery natin kasama yung nabili natin. And then, wala kasing kasama yung standard version na pag bumili kayo ng DJI Osmo Action 4. So, bumili pa ako nito, nung charger box niya. Ilalagay ko rin yung link nito. So, kaya tatlong battery siya. And then, ito yung Ulanzi na ginagamit natin na stick para sa Insta360 X5 natin to. And then, ano pa ba? Ito, may dalawa akong rito, magnet. Ito, pag gusto nyo videoan yung sarili nyo na ikakapit nyo lang sa bakal, ito siya. Ilalagay ko rin yung link dito. Ito kasi pang Osmo Action 4. Then, mapakita ko naman sa inyo. Ito naman yung pang phone natin. Sobrang kapit din itong pang phone na to. Ayan, nabilog siya. Pang magnet kasi sa phone yan. So, ginagamit ko rin to para pag mag-gym ako or bibidyoan ko yung sarili ko na may bakal na nakasabit sa poste. Diba? Ito yung kukunin ko. Tapos, pag nagbabiyahe din ako, yung pusa ko, sorry. Then, pag bumabiyahe ako ng malayo, syempre, dala ko to. Para sa mga action camera ko na hindi mabasa, waterproof yan from Telesin. Ilalagay ko rin yung link niyan.
So, and then for my intercom, pakita ko lang, ang ginagamit kong intercom, itong FX Pro, kaya nito from Manila to Ilocos Norte, tapos galing ka pang Ilocos Norte hanggang makababa ka ng Ilocos Sur sa may Bigan. Nagawa ko siya yung pinakamahabang time na hindi ko siya chinarge. So, pero dalawa lagi baon ko. Recommended ko yan. And recently lang, may binili rin akong bago. Mini fan siya from Aurashare. So, pag mainit, summer na kasi, kaya bumili rin ako nito. Ayan o. So, yeah, pag mainit, tapos pwede mo siya iklam sa katawan mo. Ayun, para di ka sobrang di ka ma-dehydrate. So, dagdag ano ko lang to. Added sa mga if gusto nyong bilhin kasi kakabili ko lang sa kanya. So, nire-recommend ko naman siya. And ayun lang. I think na-tackle ko naman lahat pero may last pa pala. Siyempre, buwabiyahe kayo and most of the time kailangan yung i-charge yung mga gadgets nyo. Lalo na ako, ang dami kong gadgets. So, sobrang recommended ko tong power bank. The best power bank na na-try ko sa buhay ko. Anker. Medyo mahal. 3,000 ata siya. 3,200 ganyan. Pero sobrang sulit ang binayaran nyo. Kaysa bumili kayo ng mga 1,000 pesos tapos ilang buwan lang sira na. Or naman, mas mabilis maubos. Ito, sobrang tagal ng buhay. Tapos, dalawa na yung kable niya, pan Type-C. Itong nakabalandra na to. Nafo-fold to Hindi ko lang finold. Tapos, meron pa sa loob na nababanat. Mahaba rin to. Tapos, may dalawa pa siyang saksakan dito na pang USB tsaka Type-C to Type-C. So, sobrang recommended ko tong Anker. Mahal siya pero worth the investment siya para sa akin. So, yun lang guys. Share ito lang. So, sa mga nagtatanong, ito po lahat ng vlogging equipments ko. Tinakal ko naman lahat. And, ayun lang. Alam ko medyo maggastos. Pag gusto niyo mag-start ng vlogging, may gastos talaga. Hindi mo mawawala. Investment yan. Pero, in the long run, magagamit nyo naman siya and worth it naman lahat. Guys, nakatulong tong post ko. Sana nakatulong tong video ko. Ito na yung mga katanungan nyo. If may mga hindi pa ako natakil, comment down below. Yan. So, ayun lang guys. Maraming salamat sa panonood and see you on the next content. Bye-bye!